Mare, meron ka bang alam na bangko na pwedeng mag-open ng checking account pero walang maintaining balance? Meron ba nun? Pwede nga. Yes, mga mare, yan yung pag-uusapan natin for today's video. Pero bago ako magpatuloy, please subscribe and click the notification bell para ma-update ka pa sa mga next video na makabuluhan na i-upload ko. So keep on watching mga mare, tapusin mo yung video na to, sigurado ako na matutuwa ka. Yun na nga mga mare, chichismis ko na. Dahil naghahanap talaga ako na bangko kung saan makakapag-open ako ng checking account dahil kailangan ko ng cheque. Meron akong friend na nagsuggest sa akin na sa RCBC daw madali lang makapag-open ng checking account at take note, walang maintaining balance. Yes, tama ang narinig mo. Wala pong maintaining balance kapag nag-open ka ng checking account sa RCBC. Nakakatawa talaga. Tignan mo mga mare. Meron na akong checking account. Nakapag-open na ako. Nagkaroon na ako ng cheque galing RCBC. Pero mga mare, itong booklet na to, may bayad to na 250 pesos. 50 pieces na po yung magagamit mo na cheque dito. At isa pa, ano ang kasama nitong cheque? Pero bago ako magpatuloy, tatanungin ulit kita. Nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe ka na. Madami pa akong mga i-upload. Sigurado ako matutuwa ka. Okay mga mare. Isa pa sa mga kasama niya. Etong passbook. Yes, tama. May kasama ng passbook mga mare. Diba? Sulit na sulit. Nakakatuwa. At may kasama pa yan. Tutuloy ko na ba? Eh, nag-subscribe ka na. Subscribe ka muna. Sige na nga. Eto na mga mare. Meron na din kasamang ATM. Pwede ka na rin mag-savings dito. Tapos dito sa passbook, pwede mo ipa-update yung passbook mo sa kanila kahit once a month, carry lang. Para hindi masyado mahaba yung ina-update nila. Kung malapit lang naman sa inyo yung RCBC, huwag ka nang tamarin, mag-update ka na palagi. Kung sakaling gagamitin mo ang iyong ATM, pambayad sa anets-anets mo, ang pipiliin mo current, not savings. Kasi itong ATM mo ay galing sa iyong checking account, not savings account. Eh gusto mo bang malaman kung ano yung requirements? Gusto mo sabihin ko. Pero nag-subscribe ka na. Oh, sige na. Dahil nag-subscribe ka na, sasabihin ko na yung requirements. Ayun na nga mga mare. Etong checking account na inopen ko ay pang-personal ko. Pero tatanungin ka pa rin, ano bang paggagamitan mo? Paano personal? Hindi syempre, dahil negosyante ang mare nyo, sinabi ko pambayad ko sa aking mga suppliers. So, sa business gagamitin. So, ano ang hiningin requirement sa akin? Syempre, number 1, valid ID. Okay, ano pa? Hininga nila ako ng mayor's permit. Pero dahil nga online business ako, wala po akong mayor's permit. Kaya pinakuha na lang nila ako ng barangay business clearance. Ayun. Magkano ba kumuha ng barangay business clearance? Depende yun mga mare kung ano ang business mo. Sa akin, ang binayaran ko ay nasa 1,638 pesos. Ayan yung mga computation niya. So, depende daw yan kung ano ang business mo. Dahil nalilinya ako sa plastic wares, pero hindi ako plastic. Paninda ko lang ang plastics. Then, ang sabi sa barangay, dapat daw yearly ay pinaparenew ko yan. Pero hindi ko naman yan kailangan sa aking online, kaya hindi ko na yan i-renew mga mare. Kumuha lang talaga ako niyan dahil nga nag-open ako ng checking account. So, isa yan sa mga requirements nila.
So, ganun lang mga mare, ganun lang kasimple, napakadali lang kumuha ng checking account or mag-open ng checking account sa RCBC. Diyan na kayo sa RCBC kumuha ng checking account. No maintaining balance, unlike sa ibang bank na kailangan ay may maintaining balance sa 10,000. At kapag nabawasan yung maintaining balance mo, madididak ka ng 300 every month. Napakasaklap, napakasakit. Kuya Eddie, sayang din yung 300. Monthly na idididak nila once na nabawasan na yung inyong maintaining balance. So, yun mga mare, ito yung mga nakuha ko sa RCBC. Ito lang naman talaga ang plano kong kuhain, pero binigyan na rin ako ng passbook, binigyan na rin ako ng ATM, kung saan pwede rin ako makapag-savings, at kung saan pwede ko rin siyang maibayad sa mall, sa supermarket, o kung saan na tumatanggap ng ATM, basta ang ilalagay ko ay current po, not savings. Ano? At isa pa, kabiling-bilinan po sa RCBC, huwag kang mag-issue ng cheque na walang laman. Or kung sakali mang post-dated check ang iyong i-issue, make sure na bago dumating yung date na nilagay mo, ay mapondohan mo na po ang iyong checking account. Kung sakali man na sumakto sa Saturday and Sunday or weekends or holiday, yung date na nilagay mo sa check na in-issue mo, make sure na mapondohan mo na siya agad bago pa po mag-holiday or mag-weekends para po maiwasan ang pagtalbog ng cheque. Kasi mga mare, once na tumalbog ang cheque mo at ma-detect ni RCBC, mapipenalty ka po or ma-charge ka ng 2,000 per check. Sayang naman yun, mga mare, di ba? Wala nga silang maintaining balance. Pero sa kada talbog ng cheque mo, ma-charge ka ng 2,000 pesos. Sayang. So, ganun lang mga mare. Sana nakatulong po yung video ko. And please, palambing, totoo, subscribe ka na and click the notification bell para na-update ka po sa mga next video na importante, makabuluhan at makakatulong sa atin. Salamat po sa panunood. God bless.